hapon, I would like to invite everyone to stand up for the reading of the Word. Ang ato ang pulong karong hapuna gikan sa sulat ni Apostle Luke sa Acts chapter 4 verse 1 to 22. Acts chapter 4 verse 1 to 22. So, start in verse 1. As they were speaking to the people, the priest and the captain of the temple, the Sadducees, came upon him, greatly annoyed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection of the dead, from the dead. They arrested them and put them in custody until the next day, for it was already evening. But many of those who had heard the word believed, and the number of men came about 5,000. On the next day, the ruler and elder scribes gathered together in Jerusalem, with Annas the high priest, Caiaphas, John and Alexander, and all who were on the high priestly family. And when they had set them in the midst, they inquired, "By what power or by what name did you do this?" Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers of the people and elders, if we were being examined today concerning a good deeds done to a crippled man, by what means this man had been healed, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. This Jesus is the stone that you rejected by you, but was rejected by you, the builder, which has become the cornerstone. There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." Now they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, common men. They were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. But seeing the man who was healed standing beside them, they had nothing to say in opposition. But when they had commanded them to leave the council, they compared with one another, saying, "What shall we do this men? For that is notable sign had been performed through them is evidently to all the inhabitants of Jerusalem, and we cannot deny it. But in order that it may spread no further among the people, let us warn them to speak no more to anyone in this name." So they called them and charged them to speak, to teach, not to speak or to teach all the name of Jesus. But Peter and John answered, "Whether it is right in the sight of God to listen to you rather than God must be judged, for we cannot speak, but we cannot but speak of what we have seen and heard." And when they had further threatened them, they let them go, finding no ways to punish them because of the people, for all were praising God for what happened. For the man on whom this sign of healing was performed was more than 40 years. Let's pray. Nangit ng mahal, Lord, sa pag-approach na mo sa imong pulong,
pagtuon ka na mo, anong hapuna sa imong pulong, Lord. Tagai kami kahayag, naagi sa imong balang Espiritu. Kahit kami, Lord, dunggan nga makadungog, kasing-kasing nga mudawat sa kamatuuran. Lord, wa mi mahimo kung wala ka, Lord. Sa among pangayoon karong hapuna, natabangan mo kami, Lord, pagpasabot sa inyong pulong. In Christ we pray. Amen. Let's up. So, last week was Resurrection Day, and na ako'y nabasahan ng articles happened sa New York City. And, you know, ang setting sa New York is very liberal city kayo. They promote LGBT movements, Black Lives Matters, and mostly sa mga residente karon sa New York are Muslims, because sa ilahang mayor karon is also Muslims and promoting this culture. We know nga some of them are being radicalized. So during atong Domingo na ay preacher mo preach outdoor. Gusto niyang i-share ang gospel sa aning nga syudad. Gusto niyang i-preach ang nga ni Kristo. But kinahanglan siya nga musulob siya o bullet vest. It's not easy to preach aning klase nga syudad nga very liberal. We speak about liberal, everything nga ungodly mo na ilang gibuhat. Everything oppose sa Bible. They hate the name of Jesus in that city. So here, there's a relevant sa ato ang message karong hapuna, which is I entitled ning sermon, The Gospel Cannot Be Silent. So this title is very vital kayo, no? Remind us the gospel of Paul in Romans chapter 1 verse 16. Paul believes that for it is the power of God of salvation to everyone who believes. So Paul, ang pag-describe ni Paul, ang gospel is na ay power. Which is makita nato sa atong text karong hapuna sa mga tao nga nakadungog sa gospel unya. But before we start, tagaan ko kamo og gamay nga background aning nga text nga atong i-preach. Nagsugod ni siya atong last time nga preaching was chapter 3. Was about nga si Peter ug John niadto sa templo. Ug diya sa templo na ay usa ka bakul, crippled man. Okay, ang kani siya nga bakul is gikan ni siya sa iyahang pagka bata. So makita nato sa last verse nga text sa ato ang passage karong hapuna is during ana nga time he is 40 years old. Imagine, naggikan sa iyang pagkabata until 40 years old, bakol na siya, cripple na siya. And you will imagine, unsay naong anak sa iyang tiil, manguyos. No? So it means, dili gid siya makalakaw. So kani siya, naani siya nagplastar sa gate, doon sa gate sa temple. So, kung inyong naon, ilado siya, daghan og nakakita niya, daghan nakailan niya, ang iyar gyud trabaho sige panglimos. So diha si John, no, diha si John o si Peter, og nilabay sila, gitawag sila sa ani nga tawhana kung nangayo siya og limos.
But si John, ningon siya, apan ningon si Pedro, wala ako'y salapi o bulawan. Apan ihatag ko kanimo ang ania kanako. Sa ngalan ni Kristo nga Nazarenon, tindog o lakaw. So si John wala mo offer og silver and gold, no, or anything material. But diri atong nabasa nga ang gihatag niya the name of Christ, which is ang name ni Christ nga iyang gisugo siya nga pagbarog. So ang reaction sa mga tao, syempre, is na-astonish sila. Kung nitanaw sila ni John, pilikuyog naman, tanaw sila ni John o ni Peter, na nagtuo sila nga, ano silang tawanan, naani sila gawin. O, based sa narrative sa chapter 3, then i-explain ni John nga, kasi nagtuo mo nga gikan ni namo, kaning miracle nga mong gibuhat. No, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of our Father glorified His servant Jesus. Ang kaning miracle, gikan ni Jesus. So fast forward, while gitapukan sila diha sa atubangan sa templo, diha nakita sa mga priest, sa mga otoridad sa temple, naka-witness ang Sadducees. So now atong sa verse 1 sa atong text, atong ihanay diri ang larawan, no, sa situation. First, naa sila sa outside sa temple with katong bakol. Kaduha, nag-preach sila ni Christ na ni-resurrect. And then, murag na alarma ang mga pare, na alarma ang mga guard, tawag din sila temple police. Sila ang mo organize, sila mo hanay. Then, ang mga Sadducees nga, kani sila mga elite ni sila nga mga nag-study gyapon regarding sa Old Testament, but they don't believe on the resurrection. And aside nagpalibot nila 5,000 or more, not including sa mga bata o babae na naa sa palibot. So in verse 1, mabasa na to diri, and as they were speaking to the people, the priest, the captain of the temple, and the Sadducees came upon them. Ganahan ko sa NLT nga interpretation, no? Kay medyo klaro siya nga ang gigamit diri is they confronted him. Means nga ang ilang pagduol ngadto ni Peter ug John, dili lang siya ingon nga bugnaw or warm, but there is a confrontation, no, medyo hostile. Kay may bawaan man nato sa isunod ani. So ngano man nga gi-confront man sila og hostility. Sa verse 2 makita nato nga kaning mga leaders, they were greatly annoyed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. So mo to'y rason nganong ang ilahang pag-confront ni Jesus, ni Peter o John, because they proclaiming Jesus. So this is what happened, no? Ang
ang gikuan diri nga gisulti diri nga tungod sa ilang teaching and proclaiming Jesus the resurrection from the dead, ang result is means na annoy sila. Brad, na-irita, dili kadawat, no? As we know nga, ang mga Sadducees dili na sila mutuo o bodily resurrection. Means, kinsa man ni sila nga nagtudlo ani nga mas kamao pa man ni. Ang mga priest murag ningon sila nga tungod kay lansa ni Jesus Kristo murag unsa sayop niya to. Nagtawo ra gid siya. So that's why nga ilang gibadlong, ilang gipahunong si Peter ug John sa pag-preach ni Christ. This annoyance is dili lang ni siya ingon nga physically or mentally, but kani siya nga pagkairita nila, it is really exposed sa ilahang sin, nihatag og discomfort, nihatag og ni contest sa ilahang integrity. But really the main point here is the Word of God really piercing the power of truth and exposes sin. Makita nato nga gi-reveal sa Ginoo ang condition sa heart aning mga tawanan. And Jesus said, people loves darkness rather than light because of their works were evil. This is what happened kung kita ma-expose ta sa truth. You know, I have always shared gospel sa ako ang mga amigo. Mostly nila mo deny din sila sa gospel. I know nga kay ila sila ni Christ, but ang ilang rason is actually spiritual. They cannot give up their vices because they love what is in the dark. People are often annoyed by the truth because it confronts and exposes sin. That's why tungod ani it leads sa ilahang arrest. Idakop sila. No? Idakop sila. And then they put them into custody until the next day because here makita nato sa Nailo ang Sanhedrin nga dili sila makaproceed o hearing during evening. So maghuwat sila sa next day, which is really clear kayo ang gibuhat nila ni Jesus atong higayuna nga ni-violate sila sa law o sa rules sa Sanhedrin nga ilang gi-convict si Jesus sa gabi. But here, because daghan og tao, daghan og witness, then ang proceeding happened sa following day. So here, in verse 4, but many of those who have heard the word believed, and the number of men came about 5,000. Many of those who have heard the word believed, and the number of the men came about 5,000. 5,000 men believed during the proclamation of Peter and John, bahin ni Kristo. In verse 13, chapter 3, verse 13, ingon si Peter, John nga, you crucify him. Means the same 5,000 people itabang ni og syagit atong
higayunan nga si Jesus Christ on trial, nga crucified Him. But right now, what they see, what they heard, through the power of the Holy Spirit, the gospel made alive sa ilahang kasing-kasing. You know, sometimes we share the gospel, mamili ta kung sa atong sharean. No? Sometimes atong i-profile ang tao nga atong sharean. Atong pilion nga hindi ko share niya so kuhan ka siya ganang malito ka siya. That's how we profile. We stereotype to share the gospel. But kita sa may kalahian nato atong kawatan, kriminal nga gilansang sa tupad ni Christ. We save niya ang katong tawhana not basis sa iyahang works. Dili nag-agad sa iyahang kamaayo. Bisan o gi-describe ngadto sa gospel ang iyahang profile nga kawatan siya. Wala siya muagi bisan og simbahan, wala mabaptaysi, wala mga lawat, walay apil-apil o Bible study. Sometimes, kita mo profile ta kung kinsay ato ang pilion. At it really humbles us kung ang Ginoo diha mismo siya mo'y mupakita na mismo siya ang musing. Ang salvation is belong to God. Ang atuang trabaho as Christian is to share the gospel boldly without compromise. So here, let's go back sa text na to. Niabot na ang following day nga naa diha ang rulers, elders, scribe gathered together in Israel, in Jerusalem. So what happened here? Nga ato ang makita sa sitwasyon ani niya. Giliputan sila o mga rulers sa Jerusalem. Ang scribe, elders, ang high priest, and the highly priestly family. So mga high profile di kayo ang nakaharong diha. Nakatuyok diha kanila, no? So so in verse 7, chapter 4, says here, when they had set them in the midst, they inquired, by what power or by what name did you do this? So here, actually usa ka rason sa this has happened with Jesus also sa Luke chapter 20 verse 1 to 2 nga si Jesus ni preach sa dito sa temple during atong time. So here atong basahon, one day as Jesus was teaching the people in the temple and preaching the gospel, the chief priests and the scribes with the elder came up and said to them, "Tell us, by what authority you do these things, or who is that gave you this authority?" So here, one reason nga gidakop sila tungod is wala sila mangayo og kung sa ato pa karon wa mangayo og permit. Second, as we know that they are annoyed sa teaching nga ilahang gi-proclaim.
So that's why it leads to the question, by what power or by what name did you do this? So here, makita na to, Jesus also responds sa aning question nga ato ang makita nga kaning argument is naa siya pattern as murag balaod, but as we dig up aning text, it based sa Old Testament ang kaning interrogation sa Deuteronomy 1 verse 5. During atong time, giwarning ni Moses ang mga Israelites nga kung kinsa tong mga prophets o dreamers nga even will come to pass, but mo lead ninyo ngadto sa lain nga Ginoo, then that prophet will be killed or will be persecuted. So the same question is iya nga gipahamtang niya kani nga interrogation mo ni gibuhat ngadto sa mga leaders na giatubang nila ni Peter o John. So this is also remind us in the New Testament, Titus chapter 2, that it must be a sound doctrine kuno ang gi-require kadtong mo preach, mo teach. But if ang lifestyle nila ni contradict sa sound doctrine, ang kasabot sa sound doctrine is sakto nga pagtudlo pinaagi sa base sa Biblia. But ang kinabuhi, sukwahi sa gitudlo, matawag yapon siya o false teacher. So balik ta sa question. Ang interrogation or question was about the miracle healing. Nga diin gikan ang gahom o kinsay naghatag ana nga authority. So here, mabasa na to sa verse 8, nga si Peter filled with spirit. No? So, gi-describe yun ni Paul diri, ni Luke diri, si Peter, John was filled with the Holy Spirit. It reminds us that ang Holy Spirit yung muhatag nato og boldness to preach the gospel. Siya mo'y muhatag nato sa kamatuoran in front even na ay lisod nga sitwasyon. Si Peter nga mo'y ni-deny sa atong Ginoo katulo, karon full with spirit, iyahan gi-pronounce, gi-proclaim si Christ with boldness. Christ is alive right now in the life of Peter. Gitagaan siya of courage to speak, to proclaim about Jesus. Now sometimes convicted sa gawa nga text nga sometimes mo share ta sa online, no, especially sa mga reform groups o Calvinist position. We are filled with pride, not spirit. We share the gospel, we must rely on the Spirit, no, na di ka nato ang salvation, ang pag-share, but through sa iyahang conviction. Kaya I know, kitang tanan, we struggle to share the gospel.
kung dili ka mo rely sa Ginoo. Maikog ta, mo share sa ato ang mga seatmates, mga silingan, office mates, because without the Holy Spirit, dili na nato mahimo. And here, Peter, filled with the Holy Spirit, started to open his mouth, said to them, "Rulers of the people and elders, by what means this man has been healed?" Sumoni ang response ni Peter, "We are being examined today," which is on trial, no, concerning the good deeds done to a crippled man, then be it. So, duha ka argument to Peter diri. Mention about good deeds done, no? About healing the crippled man, about maayong buhat sa iyang pag-ayo, maayong intention sa iyang pag-ayo ani nga bakol, no? So ingon ningon siya diri nga murag iyang balik ang pangutana ngadto sa mga leaders. Kung sa may dautan nga among nagbuhat na nakatabang man unta ni sa kaayuhan aning tawhana in the rule sa anak nga culture, kani kung muhatag ka og good deeds na ay reciprocate, na ay ibalik. And supposed to be nga responsibility ni siya sa mga leaders to take care aning tawhana. But Peter and John, no, sila mo'y niayo aning bakol. Kaduha nga argumento ni Peter, by what means this man has been healed? Ang question na nag-unsay paagi nga naayo ang bakol shows that it leads to supernatural act. Dili ni siya ordinaryo nga buhat sa tao. Ang bakol wala lang ayuha sa iyang kondisyon, but to the extent of his eternal salvation also. That's why moto ang ilahang argumento. So here, makita nato nga according sa sovereign will sa Ginoo, kani nga hearing, no, dili ni siya ingon sulagma. Kaning ilang pagpatawag sa mga leaders ni Peter, pag hold ni Peter o John, is also an act of sovereign will of God. Itagaan sila og opportunity nga to give clarity, no, sa ilang gi-proclaim ngadto sa kadaghanan. Itagaan nila og katin-aw kung kinsa si Christ. So usahay, no, ang gospel, no, kung gitawag ka sa Ginoo, gitawag ka sa Ginoo pag-share sa gospel, no matter unsa nga condition, kung nga siya gitawag ana, then ang gospel mas-serve yun na siya. No matter kung unsay situation, ang Ginoo ipadagid ka or iya ka gamiton. So here, moni isugod si Peter of John to proclaim the name of Jesus Christ of Nazareth sa verse 10 to 12. So here in verse 10, let it be known to all of you and all to the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by Him
this man is standing before you well. So, kita niyo bold kay siya, no? Si Jesus, na-mention siya, si Jesus, tawag niya Jesus Christ, the Messiah, which is mooy naka-anoy sad sa mga leaders ato. Siya ang giilang ang mangluluwas. Kaduha, iyang gingon nga inyong gilansang. Ug karon sa tubangan, iya nang gisulti sa tubangan sa mga leaders. Then, katulog, God raises from the dead. God raised from the dead. Which is for them, bigit sila kadawat na. Remember last time, sa resurrection day, nga sa Matthew 28, lingon nga to sa mga sundao, the bride niya, kung na'y mangutana ninyo, ina lang nagtawat sa iyahang mga apostoles. Diligid sa may nung nagdiligid sila makadawat, nasayop sila, silang gibuhat. Para nila, katong Kristo, ang katong Jesus nga ilang gilansang, dili tumaw ang Kristo nga ilang gi-expect, dili tumaw ang mangluluwas nga ilang gi-expect. So here, Peter preached Christ with boldness. Iyang gitagsa-tagsa pag-describe kung giunsa o kung kinsa si Kristo. So here, isumpayan ni Peter na si Jesus mismo ni resurrect. In chapter 13, ihanay ito niya sa chapter 3 verse 13, ihanay ni Peter sa previous niyang narrative nga the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of our father glorified his servant Jesus, whom you delivered over and denied in the presence of Pilate. So I think there was a tension during atong time, no? Na tension atong time in front nila ang mga leaders. Kung ipadayon si Peter, iyang gi-quote ang Old Testament nga Psalms 18 verse 22. Naningon siya diri nga, this Jesus is the stone that was rejected by you, the builder which became the cornerstone. So supposed to be nga ang mga Jewish leader, sila tay builders sa nation of Israel. Imagine, a builder, maglay sila og stone, dinaay stone para nila nga hiwi, ilang gilabay. That's what they did to Christ. Para nila nga si Jesus was insignificant tayo. Para nila, ilahang gi-reject, but God, ihimo siya nga cornerstone. Siya mo'y nagpalig-on sa spiritual church. Siya mo'y nag-hold sa tanan. Siya mo'y nagpupot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi karon. Na kung wala siya, kita dili ta mabuhi. He became the cornerstone. Mao nay gisagpa kayo nga gi-proclaim ni Peter ngadto sa mga leader. And in verse 12, ningon si Peter, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven
given among men by which we must be saved. Salvation. Dili ni siya ingon nga isulti ni Peter nga isaved ta sa Romans. Kaya mo man i-expect sa mga tao sa Israel, sa Jerusalem during atong ministry ni Jesus Christ. Nasa Luke chapter 24, even ang katong duha ka disciple nila, nag-expect sila nga supposed to be nga siya unta may mo deliver us from the Romans. But the salvation nga giingon ni Peter refers to spiritual deliverance. Kaluwasan sa ato ang kalag. No? Dili lang sa atong lawas. He made this possible. Pinaagi sa iyang kinabuhi, sa iyang pagpakamatay, kung ang validation sa iyang resurrection ni Kristo. Nga nagpakita nga ang tanang kasulatan, ang tanang karaang kasulatan na fulfill ngadto ni Kristo. So ang salvation made possible through Christ only. Ang forgiveness of sins is satisfied sa iyang death. Ang justification kay tungod kita nakasala naata sa korte, kinahanglan siya o naay trial, then kumuha si Christ, then kita wala kay justification. Ang justification siya mo'y nag-substitute sa tuwa. Nga before God, no, kita dili mahukman. And lastly, tungod sa iyang salvation, nagihatag siyara walay lain nga makausab kanato. Ningon si Pablo nga, if anyone who is in Christ, he is a new creation. Ang karaan mo biya, siya mo dwell sa ato ang kinabuhi. That's why Peter mentioned here nga walay lain. Walay lain nga paagi, walay lain nga pangan. Ani kalibutan na. Kaya ang atong end, aning atong kinabuhi is we will depart. Aning kalibutan na. Kita mo balik sa abo o kumuha si Christ sa atong kinabuhi. Usaray atong paingnan, klaro kayo ang Bible na ingon. Na you will not be in the presence of God, wala kasi ang atubangan, kundi tuwa ka sa kayo na walay pagkapaon. That is eternal death, kumuha si Christ. Ug ang kani siya nga gi-mention ni Peter na there's no other name. Mention ani niya is exclusivity sa salvation. Na siya ragyod, which is most religion, ani hated kanila ang exclusivity sa salvation only through Christ alone. We know that our Roman Catholic friends, no, they believe in Christ. Ituo sila na si Kristo Ginoo. But for them, Christ is not enough. Na ay plus ilaha, plus sacraments. And sometimes I argue this with my Roman Catholic friends. Logically, no? Na in your prayer, atong ingon sila na in your prayer, inyong i-mention na si Jesus Christ is Almighty God. And then para ninyo, dili siya enough to save. Para ninyo, ang cross is dili siya, kuwang siya ang cross na iyang gibuhat.
So that is the irony sa Roman Catholic and other non-Christian religion. Nagdepende sila sa good works, which is ang Ginoo balaan, perfecto, nag-require of perfect righteousness. No? Ang justification requires perfect righteousness. Kung walay usa diri, because the Bible clearly says that for all have sinned and fall short to His glory. So why not to accept Christ? That is the reason nga si Christ nagpakamatay, dili na siya ingon nga sulagma based on the scripture nga si Christ mo ay ni-fulfill anang iyahang mission to pay for our sins mo na result sa iyahang death and resurrection. So here, let me remind you, no? Klaro kayo ang Bible. Ang Bible is the Word of God na atong masaligan. Gingon ni Pablo sa 2 Timothy verse 16 nga, ginhawa ko na sa Ginoo. No? It means it's reliable ang Biblia. But here, Peter proclaimed na through Christ, ang salvation madawat nato diha ra gyud kang Kristo. Kung naa manggani mo'y lain nga gikuptan nga paglaom gawas kang Kristo, ako nang giawhag kamo nga biyai na talik di na ugdagan mo ngadto kang Kristo. Kaya no, unsay si Kristo ra gyud ang perpekto, siya ra gyud ang makapahimuot sa atong Ginoo. Ang result ana, si Kristo ang atong perpekto nga righteousness nga madawat sa amahan ug kinsa tong musalig diha kang Kristo. Ingon sa John chapter 1 verse 12. He gave the right to become children of God. Wala lang ingon gisave mo diha sa inyong mga sala, but gidawat ka nga pamilya niya. Padayon ta in verse 13. Now, when they, the leaders, saw the boldness of Peter and John, this is what happened. Again, Peter and John, wala silang mo rely sa ilahang intellect. Wala rabayan sila mag-skwila, no? Sa scribal or sa priestlyhood sa Israel, but they rely on the power of the Holy Spirit. Nga maoy isaad ni Kristo na dili niya biyaan ang iyang mga disipulo. Basta kita wala tayo yung nagbiyaan ta niya. And also, the leaders also nakita nila nga kani mga tawa na dili man sila edukado. Fishermen lang ni sila. But sa ilang ipangsulti, they were astonished. No? Bisan wala ni sila mag-eskwela sa priestlyhood or sa scribe, which is studying the scripture. But kung makita nato or naobserbara nato ang argument nila ni Peter, no? Response sa pangutana sa mga
leaders, then it really astonishes, it exposes the truth. You know, ang mga scribes o mga priests, they study the scripture. No? They study the scripture, but na-miss nila ang point dito sa scripture. It's what Jesus said to them in John 5:39. You know, si Jesus, you search the scripture because you think that in them you have eternal life. And it is they that bear witness about me. So murag, ni-focus sila sa scripture, no? Ako nila masabti. Nga, ang ato din gibasa dili, ang Bible is not about us. No? It's about Christ. Nga mo i-promise sa Ginoo. Sometimes we hear sa uban nga mga preaching, no? Nga ang ilan ang gi-preach is about tawag o kanang mura o moralism, tawag o kanang pagpakadato, tawag na sila o prosperity gospel. Ilahang gigamit ang scripture as mo'y ilahang support sa ilang pagka-pastor nga sila mo'y murag hawd kayo, na sila ray maka-ayo, sila ray maka-tambal, even na sila yung mga preaching prophecy, no? Mga prophecy, wa sila kabantay nga na-cancel ang ilahang schedule, so na-fail na sila daan sa ilang prophecy. The scripture is all about Christ, no? Maunay wala ma-hibawi or na-miss sa mga leaders atong higayunan until that they recognize this Peter and John, that they recognize that they had been with Jesus. So here makita nato ang argumento ni Peter and John, no, was recognized, no, na-recognize nila how the way na mo response sa mga question, how Peter and John explain the scripture nga pointing to Christ. This is the difference between the leader and also to Peter and John. That's why nga ang mga Pharisees atong higayuna tungod kay wala sila Christ, they become moralistic, they become legalist. In the same way, kung si Christ mo'y dili center sa atong church, mo rely ta sa atong good works, o daghan nga mga works, mga hangtod na matabunan si Christ, dili na nagsalig na ta sa atong kaugalingon. But in verse 14, but seeing the man who was healed beside them, they had nothing to say in opposition. Dako kayo, dili nila ma-deny, no? Dili nila ma-deny ang ebidensya na sukad sa una ganing tawhana dili makalakaw nga bakol. Now karon nakabarog na tungod ni Christ. So diha naglibog na sila usaon man ni nato ng mga tawhana nga klaro makayo ang ebidensya, klaro kayo ang sign nga ilang reform. So here nagsabot sila na gusto nila nga dili papadayonon o pag-proclaim ng mga tawhana.
So kay wala man sila'y mahimo, then ilang gimanduan si Peter and John that you must stop proclaiming the name of Jesus Christ. So Peter answered here, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge, for we cannot but speak of what we have seen or heard. Dili nila kaya nga ilang i-deny si Christ. Dili nila mapugnan ang ilahang komisyon because dili tao ang naghatag og authority niya kanila. Only the true living God is Christ. It happens labi na karon nga higayuna. Ang mga Kristohanon persecute sa tibok kalibutan. Even here sa ato ang country, dominantly Christian, siguro dinini nato mapil, no? But mingon ka nga dito sa Africa, I think that was last year nga sa Syria, 20 ka Christian di pangputlan ipo o dili nila ma-deny si Jesus Christ. Dili ni siya ingon nga karon lang ni nahitabo, but giwarningan na sila ni Jesus Christ. Ingon siya nga, if they persecute me, they will also persecute you. And Paul also says in 2 Timothy chapter 3 verse 12, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ang persecution mo ni siya validation sa ato ang naata ni Christ. Na tinuod ang atong i-preach, tinuod ato ang way of living, no? Godly life in Christ means annoying ni nila. It exposed their deeds, no? It exposed nga kung sa ilahang gibuhat, mingon silang iskwahit yung ganitawang. Again, that is a sign of persecution na sometimes i-deny kanila. No? Dili man gani diri sa tuwa sa Pilipinas ang persecution to death. Sometimes i-deny kanila tungod kay para nila lahi ang imong way of living. And that is a good sign, that is a validation that you are truly in Christ. No? So here we clearly see the lives of Peter and John filled with the Spirit. Ibarog sila before aning mga tawhana with courage, who spoke boldly, no, about Jesus. Nga bisan o giwarningan sila, gihulga sila paghunong, pero nagpadayon lang yapon sila. Wala sila mo give in sa mga panghadlok. Wala sila mo compromise nga ilang is-soften ang ilahang preaching or proclamation about Christ. But instead, i-answer sila, itubag nila with conviction. Whether it's right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge, for we cannot but speak what we have seen and heard. Ilang gipiling na mutuman sila sa Ginoo kaysa tao. Ilang tagaan ang importansya ang Ginoo kahadlok kaysa mahadlok sila sa tao.
no matter na it will cost their life atong higayuna. Based sa Deuteronomy 13 verse 1 to 5, kung jeopardize sa mga leaders nga kaning mga tawhanan nagtudlo og sayo, ang trials, ang judgment is put to death. So sometimes the Lord, ako encourage you, the Lord will always strengthen our faith. Even this time, i-trial ta or i-persecute ta. As we share in Christ's suffering, we are also reminded that we belong to Him. Na siya naglihok ka nato. Wala ka niya pasagdi. So that's why nga, as we endure sa aning persecution, dili ni siya vain. We are rest assured nga dili ta i-abandon sa Ginoo. Wala siya nagpalayo ka nato. Naa siya kanunay ka nato. I-sustain ni ta kaniya. I-uphold ta kaniya. And in His perfect time, He'll also exalt us and welcome us to His presence. Muna iyahang saad ka nato. Muna nga ang atong confidence, atong hope, dili sa atong kagalingon, but the faithfulness of God who will keep His people steadfast to the end. So ang ending is here in verse 22. Tingnan diri, for the man on whom this sign of healing was performed was more than 40 years old. We conclude this last verse. Kita nato na i-record yun ni Luke in ani nga klase nga ending. Moreover, ang miracles happen na ang bakol dili kalakaw, gitagaan, miracle, nakalakaw din. Ang ending niya is 40 anyos naman siya. Ang emphasis diri nga kani siyang tawhana, wala ni siya ingon nga gibuhat-buhat lang ang iyang pagkain. Buhat din siya milagro tungod sa ngalan ni Kristo. The man on whom this sign of healing was performed and was then 40 years old. Kani nga detalyo, dili ni siya incidental. Ihatagan ni siya og emphasis na dili ni siya ordinaryo nga event. It was a clear o dili ma-deny ng milagro. Ang kaning pulong nga sign was given point beyond itself. It was not merely about healing of man. Say sometimes nga salita sa mga miracle crusades, mutuo na iban na mutuo na ang tugyod kay payo ako'y cancer. Ang signs of miracle wala gihatag na usulbad siyang problema. Gihatag ni siya nga pagpaila sa power and authority of the name of Jesus Christ na siya din mismo ang Ginoo. Everything under the sun is vanity, remember na. Ang atong kwarta, ang atong health, kani siya mawa ni siya. Kung wa si Christ ato tanan vain gyud kayo. Wa gisilbi. Si Christ ang pinaka-precious or precious than gold. Usalig mata ng mga miracle healing.
trust Christ, His power and authority. Nga ang kanisiya nga nag-validate naman niya nga ang gida nga giproclaim ni Peter o John is the true God nga si Kristo walay lain, the one in whose name nga pinagi ni Kristo kaning tawhana naayo nga ang ilang mga speculation ato ni Jesus Christ atong higayon na is just only a prophet or teacher, but through these miracles, no, Peter and John proclaim Christ is a true God and the one who saves us. The message or ang atong passage karong hapuna is clearly unchanging that there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ang atong paglaom is dili sa atong kaugalingon lamang. Atong ibutang ang atong confidence na ito ni Christ, because Christ is our ultimate hope, the true living God, the Savior. So, I encourage you na let's fix our eyes on Christ. Siya lang ang makahatag nato sa kaluwasan. Samtang naapatay oras karon, put our trust in Him. Dili sa atong kaugalingon, dili sa lain, dili sa other idols, but only Christ alone. So, before we end, we encourage ang congregation, gave us a few minutes to pray. Atong sutaon ang ato ang kasing-kasing, no? O tinuod ba yun nga si Kristo ba yun ang atong gisaligan? Atong sutaon atong kasing-kasing na wa ba siya kabahin nga ato ang lain nga gi-worship. We ask Christ nga to reveal Himself sa ato through the Holy Spirit. Kay siya rin mismo ang ato ang paglaom. Let's pray. Lord, salamat Lord sa mo ang pulong Lord na nag-remind ka na mo na ikaw lamang Lord ang among daganan, ikaw lamang ang among salvation. Pero nga po na nagpakita ka Lord sa imo ang pulong na ikan sa ani nga pagpulong. Imuha siyang iayo karon nakabarog pinaagi sa imong ngalan. Sama sa Lord nga kami ang among spirito patay. Kung imong gibuhi Lord pinaagi sa imong gahom. Aron sa moabot nga higayon diha kami sa imong atubangan maka-experience full joy na imong gisaad ka lang. Ang hapuna, Lord, among mga pag-ampo, hinahot na, Lord, nga imong balangang spirito
mo'y muhatag o kaluwasan sa kadto wala pang usalig kanimo. Pareho sa 5,000, Lord, nga before di-deny kanila. But right now, iatagan mo sila of salvation. Not because, Lord, tungod sa ilang binuhatan, tungod sa ilahang mga mayong buhat, but tungod lamang, Lord, sa imong grasya na dili na mo ma-earn, Lord. Lord, salamat sa imong pulong. Nag-remindan mo kami nga kami mo rely mo o diha lamang kanimo. Nabangin ni Lord kung naapay lugar sa mong kasing-kasing, Lord, nga isalig ni sa mo ang hope sa uban. Remind us, Lord, nga even na among kwarta dili kaluwas kanamo. Among may lawas dili kaluwas kanamo. Among pamilya dili kaluwas namo. Ikaw lamang, Lord, ang buktong na magluluwas sa among kinabuhi. Kahit tanan, Lord, na malabay lamang. Lord, ang balik diha ang tinuod, himayat mo. Ikaw lamang, Lord, ang tagaan. Huwag lain. Nangalan, ang angay namin, ludhan ng kapuan. Christ we pray.